Hello, what's up? This is Cotman back again for another unboxing video. And of course, impression na rin and medyo slight na review na rin. Siyempre, hiwalay ang full review ng video na to. So, natanggap na natin finally. Safe naman. So, in-unbox ko na siya kasi mamaya baka ba ito binidyohan ko, baka ba ito ang laman. So, okay naman. Natuwa lang ako. Gusto ko lang i-video tong part na to kasi tignan nyo yung kasama sa package. By the way, this is, para may idea na kagad, this is Nubia Neo 5G, okay? The budget gaming smartphone ni Nubia, ni ZTE Nubia. So, I hope familiar kayo rito kasi usually kasi ang nire-release lang nito mga high-end gaming smartphone. Pero this time, nag-release sila ng budget and nasa 10,000 pesos lang siya. Actually, below 10,000 pesos. Pero I guess may idea na kayo kung magkano talaga to. Bago tayo dumiretso rito, appreciate ko lang si seller sa mga hindi niya po alam na vlogger ako ha. Ako'y bumili ng normal lang na bili sa normal na account ko na nakapangalan lang sa family member. So, wala siyang idea kung sino yung bumibili. Pero dilagyan niya ng mga freebies. Meron akong earphones. Yeah, nice! Then, meron akong cookies. Hindi ko alam kung safe tong cookies na to. But, thank you, seller. Pinagdudahan, no? And ito, pinakamalapit ito. Ang laki ng box. Tapos, puro chocolate yata laman ito. Ang sweat! Again, hindi po niya alam kung sinong bumibili ha. Baka sabihin niya, ay, vlogger kasi yan. Pinadalan ng ganyan. No, hindi po. Hindi, ano lang to. Parang may chocolate lang sa loob na cookies. And isang box po yun. Ito yung kamay ko. Ito po yung box nung Nubia. Ganun siya kalaki. Ganun karami binigay niya chocolate. Galante niyo naman, seller. Thank you so much dito sa pinadala niyo, okay? Anyway, ngayon, punta na tayo sa totoong reason ng video na to kung bakit kayo nandito. Hopefully, pag bumili kayo, ganito rin karami ang makuha niyo mga freebies. So, unbox na natin. Yun. Take note lang ha. Nilagay talaga nila sa box. This is a gaming phone na budget, okay? So, ilalagay natin ngayon ang expectation natin sa word na nilagay nila na gaming phone. Since minamarket nila ito na gaming phone, dapat panindigan nila. So, itetest natin siya at tatratuhin natin siya rito na gaming phone. Yan ang nilagay nila di ba? So, yun. Kinlarify ko lang kasi baka mamaya mabathurt na naman ng iba dyan porket nag-real talk ako rito sa video. Okay? Para malinaw lang. Ngayon, buksan na natin. Ayaw yes. Ito na nga Ito na nga tayo. So, una sa lahat, itong box na hindi ko alam kung ano to. Hopefully, may jelly case or something. Tempered. Surprise! Oh, nice! Good. Meron tayong jelly case. Oh, nice. Okay. Ano na siya? Clear jelly case. Pero okay na to. At least may protection pansamantala ang ating Nubia Neo 5G habang wala pang nakaka-release sa market sa mga tiyanggi-tiyanggi dyan na mga official case niya or same size na case niya talaga. Pwede na muna to pansamantalang protection. So, lagyan muna natin dito. Quick start guide and warranty card. Ito yung phone. Tabi muna natin. Mamaya na tayo dyan para dire-diretso tayo. Kasama sa box niya is this. Okay, andito yung kanyang charging brick. Ang laki. Ang laki pero yun lang yung espasyo talaga para sa brick. Ito lang. Sayang yung space ng box. So, sabi rito sa configuration ng kanyang charging brick, by default, 18 watts lang talaga ang kanyang charging speed. But dito sa bandang dulo, 10 volts and 2.2 amps. So, nasa 22 watts talaga siya. Yung pinaka-max. Base rito may nakalagay na max. I hope nababasa nyo. So, 22 watts ang max niya pero ang default niya lang is 18 watts lang talaga dito sa charging brick. So, lagyan natin sa 18 watts to 22 watts. Ayan. Meron tayong pang sundot ng SIM card. Ang kanyang charging and data cable. Okay. Type-C naman, di ba? Yeah, nanigurado lang ako. Expected ko naman na Type-C yan. Nanigurado lang ako. So, yan po ang mga importanteng kasama niya sa box. Meron pa siyempre doon ng mga SIM ejectors and manual. So, huwag na yun. Basta ito yung pinaka-importante. Ngayon, bago natin buksan, expectations muna tayo. May nakasulat Powerful 5G SoC na siya. Good 5G. Hindi na natin problemahin. I think isa na rin to sa pinakamura ngayon kasi below 10,000 na 5G. At hindi po siya low power 5G nakagaya ng Dimensity 6020 at 6080. This is 2.7 GHz na clock speed na frequency po niya So, hindi po ito basta-basta 5G. So, mura na ito actually sa below 10,000 pesos. Again, expectations lang muna tayo kasi gaming phone daw ito. Ultra smooth display. So, 120 Hz screen refresh rate. Up to 18 GB. Nako, ito na naman tayo sa virtual RAM. Ang totoong RAM niya, yun. 8 GB lang po ang totoong RAM niya 8GB. Itong 10GB, huwag niyong bibilangin yan as RAM talaga kasi hindi naman talaga yan parang parking lot lang yan. 8GB lang po ang totoong titingnan nyo. Pang hype lang yung Tapos meron tayong 256GB na storage.
ay sulit na to. 256GB, halos hindi mo nakakailanganin dito na mag micro SD card. I wonder kung may micro SD card nga ito. And of course, sabi dito again, built for gamers, game space. So may game space siya. Tingnan na natin. Ngayong naset na natin ang expectation natin, so pwede na natin siyang kilatisin. So, konting tour muna tayo. Mapapansin natin, mukhang teardrop notch lang siya, no? And then, hindi pa natin alam kung kamusta yung kanyang bezels. Pero so far, dito sa taas, meron tayong may parang noise cancellation microphone yata ito. So, isang microphone dito. Sa kanan, andito ay assume ito na rin yung fingerprint power button and then the volume rocker. Okay, flat. That's nice. Pero in fairness, hindi matalas yung mga kanto ng flat edge niya. So, hindi ito masyadong masakit. Hindi kagaya dun sa iPhone na gamit ko. Ang sakit sa pag matagal. Kasi medyo matalas yung corners. Sa baba naman, nakikita natin is may speaker dito. Ay, bakit nandito sa kaliwa? Parang awkward. Oo nga, no? Awkward nga, matatakpan. Aha, wala yun sa placement ng speaker grill, no? USB Type-C, another microphone. Ito siya sigurado ang main microphone niya. So goods, dalawa microphone. Thumbs up na agad doon sa part na yon, dalawa. Ibig sabihin, mas maganda ang nito, timplan ng microphone. Pero syempre, tetest pa rin natin yan kung goods nga ba. And then the headphone jack! Dito naman sa gilid, sa kaliwa is nandito yung kanyang SIM tray slot. Syempre, bubuksan natin yan para makita kung anong siya, kung dual SIM ba siya or hybrid. Okay, dual SIM nga. Pero mukhang hindi siya hybrid. Literal na dual SIM lang yata ito. Kasi base sa shape eh. So yun, confirm, hindi nga supported yung micro SD card. Dual SIM lang po. Kasi sa size pa lang, wala ka na lagpas na yung micro SD card eh. So yeah, hindi niya supported ang micro SD card. Dalawang SIM card. Dual SIM lang po talaga siya. Hindi siya hybrid. Talagang dual SIM lang. And then sa likod, finally, ay, panalo. Ano to? Ay, akala ko totoong fan. Nice, ang ganda. Sa looban ng glass o sa labas? Kasi pag sa labas, konting gas-gas, bura yan. Pero mukhang nasa loob, oh. Nasa loob ng glass. Kung titignan nyo maigi, parang may temper, ito sa gilid parang nilagyan ng tempered glass. So, yung print plus tempered glass. So, ingat-ingatan nyo kasi glass pala to. Parang tempered glass oh. Di ba? Yan may nakapatong na tempered glass dito. Sarap sundutin. Pero wag masisira. And then sa camera, dual cam lang po tayo rito. Possible na single cam lang talaga yan. Malamang basura yung pangalawa. Pero let's see. Tapos itong pangatlo na nakikita nyo is print lang po yan. So dummy. Print lang. And then the flash. Tapos may nakalagay rito na Nubia logo. Design wise, masasabi ko nice. Overall design, para sa akin 1 to 10, 10 ang pinaka-highest. Ilalagay ko siya siguro sa base sa price niya lang Siyempre, babase natin sa price niya. Sa 10,000 pesos, this is 8.5 to 9 sa akin. 1 to 10, 8.5 hanggang 9 ang score nito. Design-wise, design pa lang tayo. Now, buksan na natin. For the first time! Ang tagal. Ayun, nag-vibrate na. Hopefully, full charge. Nubia, be yourself. Good. So, setup po na natin bago tayo tumuloy. Ay, wow. Oh, may sound effects. Animation with sound effects. Fast forward na tayo. Medyo may na-setup na tayo ng konti. So, napansin ko lang, habang ginagamit ko siya, medyo fingerprint smudge magnet siya dito sa harap and dito sa same din sa likod. Yan, papansin nyo. Sa sobrang kintab niya, sobrang kins, kasi siguro nga ng feeling ko lang, pero malaki ang possibility na tempered glass din ang nilagay nila rito sa likod para matakpan yung print at hindi agad mabura. So yun, kaso nga lang naging fingerprint smudge magnet siya, yun, mga smudge na yan. And also, napansin ko, meron na rin siya nakakabit na tempered glass. Yan, papansin nyo, yes, may tempered glass na siya. So goods, hindi nyo na problema yung protection para sa screen. So yun, bago tayo magpatuloy, ito muna ang kanyang basic specs para maset nyo rin na maayos ang expectations nyo kung medyo trip nyo ito. This is running on Android 13 MyOS. Chipset po nito is Unisoc T820, 6 nanometer po yan 6 nanometer, so hindi na masama. Okay din sa efficiency. Octa-core po siya. Ang pinakamataas niya is isang 2.7 GHz, tatlong 2.3 GHz at apat na 2.1 GHz. Mali G57 quad-core po na GPU, which is good. Base rito, ang Mali G57 ay 780 MHz po ang frequency. So, apat na execution units. Mas expect natin na medyo may kalakasan din ng graphics rendering nito. Ang screen po niya is 6.6 inch, okay? Na IPS LCD, of course, with 120
20Hz screen refresh rate. Solid po yan. Full HD Plus din po ang kanyang screen resolution. Full HD Plus. Mapapansin nyo, teardrop notch nga siya. And kung mapapansin nyo, hindi pantay yung bezel niya. Medyo makapalan dito sa baba. But it's okay. Not a big deal. Pero po-point out ko lang para sa mga masiselan dyan. Also, yung camera po niya is 50 megapixel. 1.8 aperture. Wala pong EIS or OIS. Confirmed. 2 megapixel yung isa, so basura camera po yun. Huwag na nating bilangan yun. And ang kaya niya lang i-record both front and back is 1080p at 30 fps. Sa front nga pala, just so you know, is 8 megapixel lang po ang kanyang camera. Supported niya 2.4 and 5 GHz na Wi-Fi. So kung mapapansin niyo, nakakonect siya ngayon currently sa 5 GHz Wi-Fi ko. Wi-Fi po yan, ha? And also 5.2 na Bluetooth. Tapos ang battery niya is 4,500 mAh. Confirmed 22.5 watts nga yung kanyang wired charging. Wala po siyang wireless charging, ha. O yun. So yun ang mga i-expect nyo sa mga susunod na araw sa kanyang full review. And dun ko rin ilalagay ang expectations ko sa specs niya, syempre. Ngayon, di ba sabi 120Hz, talagang nakabalandra doon ang 120Hz screen refresh rate niya. So test natin ang kanyang touch sampling rate. So kung mapapansin nyo, ang highest niya is 200 touch sampling rate. Touch sampling po, hindi screen refresh rate. Kasi screen refresh rate is 120Hz screen refresh rate. Ang touch sampling niya is 200 ang highest. Yun lang yung nagre-record dito. So not bad na rin. Hindi nga lang kataasan, pero okay na din. 200, at least mas mataas 120Hz. Pwede siyang sumabay. So currently sa mga minor test natin, makakatawa na siya ng 38 degrees Celsius. Ngayon, siguro hindi pa naman 40. So pwede pa natin i-test natin for CPU throttling test. 15 minutes lang muna. Sa full review, try ko sa 1 hour na dire-diretso. Pero 15 minutes ngayong first impression. So, disclaimer po muna bago tayo magtuloy. This is the performance niya after unboxing pa lang, ha. So, hindi pa ito ta-translate sa totoong performance niya. Usually kasi pag galing sa unboxing, medyo hindi pa ganun banat yung kanya mga chipset, yung mga processors niya. Kaya usually maraming pula, pero hopefully wag naman sobrang daming pula dito sa first test. Initial test lang to, ha. Okay, wait natin 15 minutes. Fast forward na lang. Ooh lala, nice. 152,000, pwede na. At tignan nyo naman, the temperature, umakyat nga lang tayo sa 43 degrees Celsius. Medyo warm na nga siya sa likod, pansin ko. Pero tingnan nyo naman yung stability. I like it. Take note, galing pa lang to sa unboxing, ha. Hindi pa siya talaga na i-drive test for a few days. Wala pang 3 oras tayo rito. So, nagpapakita siya na medyo maganda-gandang performance at maganda-gandang stability. Hopefully, ma-maintain ito ang ganito during 1 week or depende kung kailan ko siya gusto i-call. Basta kailangan may 1 week tayo rito na test, since kailangan natin na ma-check maayos kung talagang stable siya, so on and so forth. Okay? So, yun. Anyway, lipat tayo sa camera bago natin tapusin itong unboxing and first impression na to. So, remind ko lang na 8 megapixel po ang front, 50 megapixel yung back, at hindi natin bibilangan yung second camera kasi 2 megapixel lang naman yon. Sa video niya is 1080p nga daw. Ito, 1080p at 30 fps. Both front and back na po yan. So, ito yung quality na nakita natin. Pakita ko na lang dyan sa screen. Kanyang rear camera. Hindi ko na-check kung ilang megapixel ito. Pero ito yung quality ng rear camera niya. This is 1080p at 30 fps. So, kamusta yung switching ng background to foreground? Hoop. Tingnan natin kung mag-blur. Hoop. 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 Okay, mukha namang decent. Mabilis naman yata yung switching. Tapos, palalabuin natin yung likod. Okay, palabuin natin yung harap. Okay, good. So, gumagana yung kanyang manual focus. Napapansin ko wala siyang stabilization kasi konting slight shake lang na kamay ko. Yung konting literal na panginginig lang. Yung normal na panginginig is nadidetect pa rin yan. Nakikita ko sa camera yung detection. So, yeah. Basically, wala siyang AIS or OIS. Kahit AIS pa lang sana for budget smartphone. Pero wala eh. Yun ang kanyang rear camera na feature. So, yun. Decent, pero walang something to be, yung sobrang impressive talaga. Decent na, pwede na yan.
So in terms of camera quality, yung mga napoproduce, usable, wala pong duda doon, usable, very usable, pero hindi something to be excited about, 'di ba? So pwede na 'yon. Tapos pagdating naman sa software, kung papansin nyo, maganda yung niya, pati yung mga icons actually sumusunod sa design na meron siya, itong little details na to. Yan, yung kanyang accent nga is may gold at saka itong gray and black. And ganun din ang ginamit niya actually accent sa mga icons niya. Ito, may konting bloatware lang tayo. Itong booking. Ito ako nag-install itong lahat ng to. Wala dito. Ako yung nag-install lahat dito. Ito, bloatware niya. Ito, isa, dalawa. Yun lang, dalawa lang nakita. Ito pa pala. Itong games na hindi ko naman nata malalaro. Yan. So, dalawa doon plus tatlo, 5. And then some Google Apps. Yeah, consider niya as bloatware kung meron ka dyang hindi ginagamit. Yung mga magagamit dyan, hindi natin pwede tawagin bloatware. Pero sa dami niyan, may bloatware din tayo dyan. So, konting bloatware lang po. Okay? Ang meron siya. Supported din niya ang voice over 5G, VoNR. Pag VoNR po nakita nyo, that's 5G. So, supported po niya. Dito SIM card po yan So, goods. Nice. So, hanggang doon na lang muna. Itetest ko pa siya, yung battery endurance niya, gaming performance, so on and so forth. So, iwan na lang kayo sa comment section ng mga games na gusto nyong itest natin sa kanya. Pero for sure, itetest ko rito yung Farlight at saka syempre yung kung hanggang saan ang kaya sa ML na settings. And the rest, suggest nga kayo na medyo heavy na game, na heavy talaga sa 3D. Pero walang bayad at wala na yung masyadong maraming cost balungos bago malaro. Yung diretsong malalaro na agad. Pero mataas ang graphics na demand. Gusto ko lang siya i-test ko hanggang saan ang kaya niyang gawin. So yun, iwan nyo lang sa comment section. So hanggang doon lang muna. Again, this is an unboxing lang muna kasi at first impression. Full review, abangan nyo po. Tingnan natin kung pupurihin natin siya o babalahurain natin. Depende. Pero so far, medyo na-impress ako dun sa pinakita niyang performance sa CPU throttling test. So maybe, solid talaga ito pagdating sa daily driving. This is the ZTE Nubia Neo 5G. Abangan nyo po yung detalyadong review. Subscribe, like, and share. Hanggang doon lang muna. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.